Good morning guys! Today is December 29, 2025. Yes, it's almost finished for this year. Yes. Ngayon ay gagawa na naman tayo ng panibagong reaction video at ito ang babasahin ko. Okay? Sabi niya, masama ang loob sa kapatid na matagal na sa abroad. Okay. OFW ang kapatid ko. Monthly siya nagpapadala kay nanay ng 10K. Nung nalaman na binibigay sa akin, tumawag siya at sinabihan ang nanay na hindi siya naaawa. Kumakayod sa abroad, binibigay mo lang pala yung padala ko sa'yo. Hindi naman lumpo mga kapatid ko. Sabihan mo silang maghanap ng trabaho. Paano kung wala tayo? Paano na sila? Simula nun, 3K na lang pinapadala niya. Ang damot niya. Akala niya hindi siya tumatanda. Dalaga pa naman, walang anak. Tama ba yan? Tatandang dalaga ka tapos ang damot mo? Sino mag-aalaga sa kanya kapag matanda na? Oh my God, really? Ito yung mindset na talagang mahirap asahan. Ito yung mindset na ibang tao na talagang wag mong iaasa ang buhay mo sa kanya kasi delikado ka dyan. Diyos ko, baka sa halip na yung perang inilian mo para sa pagtanda mo, na tinitipid mo para makahayon pa hanggang sa nabubuhay ka pa lamang, maubos na. Wala pa man ng 1 taon o 2 taon. Diyos ko. Ba't ganun? May mga ganong tao talaga na napakakakapal, mga pes. Like, hello, maawa ka talaga dun sa kapatid mo, no? Kasi pasalamat nga, pinapadalhan pa yung nanay mo. Dapat ay mahiya naman kayo. Kasi natinutulungan na lang nga yung nanay ninyo, dapat magtulungan kayo. Pasalamat na lang kayo at may natatanggap kayong tulong para masustentuhan yung nanay ninyo. Hindi yung isa pa kayong iintindihin, isa pa kayong bibigyan ng pera. Magtrabaho kayo, tama naman talaga yung ate nyo. Magtrabaho kayo para sa sarili ninyo. Pasalamat na lang kayo at may tumutulong pa rin sa nanay ninyo financially, 'di ba? Kayo bilang malalakas pa naman kayo, magtrabaho pa rin kayo, kumita kayo ng sarili ninyong pera, mag-ipon kayo ng para sa inyo, para kahit papaano, hindi mahirap ang buhay. Tapos yung nanay nyo, malakas pa rin naman, makakapagtrabaho pa kayo. Diyos ko, hindi naman alagain pa yung nanay ninyo. So makakapagtrabaho pa kayo. Grabe, no? Ang mga isip nito mga taong ito, yun ang mahirap talaga. Grabe, or katamaran lang talaga. Grabe, no? Hindi na nahiya. Ako may inis din ako ng ganun kasi bakit ganun yung nanay mo na lang iniintindi mo tapos idadagdag pa yung mga kapatid mo na mga adult na kumpleto ang katawan tapos hindi magtrabaho. Diyos ko, nakakainis talaga. Kahit ako may inis talaga pag ganyan. Tapos ito namang kapatid niyang nasa abroad, kung ako sa kanya, naku, mag-ipon talaga siya at doon na lang siya manirahan sa ibang bansa kaysa doon sa Pilipinas. Kasi mas mahirap kung doon siya tumira sa Pilipinas. Wala siya maaasahan doon sa mga kapatid niya. Diyos ko. At least sa ibang bansa, basta tumanda ka na, may sarili kang bahay, sarili mong sasakyan, sarili mong pera, at malakas ka pa rin, yung pangangatawan mo, yung isip mo, walang problema. Hindi ka mahihirapan kasi ang dami kong mga kakilala dito na talagang mga oldest na, may 86 years old pa. Namumuhay pa rin ng mga sarili nila, malalakas pa rin, basta malakas pa rin, walang problema, may sarili na ng pera, sariling ipon, sariling bahay, sariling sasakyan. Walang problema, hindi nila problema kung solo lang sila sa buhay nila. So, ganun. Ay, naku. Alright. So, yun lang. Hanggang sa muli. Bye!